Ang unang bagay matapos muling isilang bilang palakang toad. Direkta kong nilamon ng isang Carp King na malapit ng maging dragon. Akala ko ay makaka-evolve ako bilang dragon. At maaabot ang rurok ng buhay bilang halimaw. Hindi ko inakala na bago ko pa matuno. Isang patak ng mainit na dugo ng kontrata ang bumagsak mula sa langit. Eksaktong tumama sa aking noo. Bigla akong naging contracted beast ng iba. Tumingin akong mabuti. Ang kontrata master pala ay si Luo Qingming, ang pinakamagandang babae sa outer sect ng Xuanshan sect. Sa malamig at perpektong mukha ni Luo Qingming ngayon, ay puno ng gulat at pamumutla. Pinilit ni Luo Qingming na pigilan ang pagkabigla. May malamig na kislap sa kanyang mga mata. Isa siyang reborn na empress. Ang nais sana ay kontratahin ang tunay na dragon carp. Ngunit inagaw ito ng lintik na ito. Kung ganoon ay pabayaan na. Pinakamasama ay muling lilinangin ang heaven-slaying sword art. Ngunit kung manggahas ang basurang halimaw na ito na maging pabigat. Napakabangis ng kalooban ng babaeng ito. Pero sa sandaling ito nanginginig sa sarap ang anit ko. Parang himig ng langit ang tunog ng sistema. Ding matagumpay na nalunok ang sinaunang tunay na dragon bloodline. Nakita ang host. Gantimpala sa kontrata newbie gift pack. Evolution points dagdag 50. Nakuha ang divine skill destructive death ray. Nakuha ang talent heavenly eye. Sa sobrang saya ko ay pinalobo ko ang pisngi ko. Umungal sa langit. Grabe sarap. Random na binuksan ang heavenly eye. Tinipat si Luo Qingming. Target Luo Qingming. Pagkakakilanlan reborn na empress. Outer sect disciple ng Xuanshan sect. Antas body refinement ika-6 na layer. Nakatagong aptitude D-grade. Beast tamer divine soul. Ayos ah. Kaya pala ay sandalan ng empress. Tatayo na sana si Luo Qingming. Biglang lumaki ang magagandang mata. Pariing nakatitig sa akin. Bulong na may pagkabigla si Luo Qingming. Ano ang nangyayari sa chi at dugo ng palakang ito? Kanina ay kasing hina lang ng langgam. Paano biglang umapaw ang lakas ng dugo? At tumaas hanggang sa antas ng spirit beast. Epekto iyon ng carp na iyon. Kahit may pagdududa, ngunit kailangang patatagin ni Luo Qingming ang kanyang cultivation. Kaya hindi na inusisa, basta na lang siyang naglabas ng kulungang may mga ron. At isiniksik ako sa loob. Pagkatapos ay binuhat ang kulungan at nagmadaling bumalik sa tirahan ng outer sect. Pagdating sa tirahan, ibinato ni Luo Qingming ang kulungan. Sa ibabaw ng mesang bato, direktang umupo ng nakakrus sa banig. Pumikit at pumasok sa meditasyon. Sinimulang sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ako na nakakulong ay agad na nainis. Minura ko sa isip, ginawa mo ba akong kanaryong alaga? Gusto kong lumamon at mag-evolve. Akala mo ba kaya akong pigilan ng basurang kulungang ito? Ginamit ko ang aking divine soul. Sa pamamagitan ng kontrata channel. Direktang sumabog sa kanyang isipan. Baliw akong nagpadala ng mensahe. Babae, palabasin mo ako. Gusto kong kumain ng karne. Umunat ang noo ni Luo Qingming habang umiikot ang kanyang cultivation. Nagulo ang daloy ng hininga. Biglang damilat si Luo Qingming. Malamig na sinabi. Kung hindi dahil sa kontrata, iihawin na kita ngayon. Matapang man ang salita, ngunit alam niyang kailangang kumain ng spirit beast para lumakas. Casual na binuksan ni Luo Qingming ang restriksyon ng pinto ng kulungan. At hindi na ako pinansin. Muling pumikit at nigel inang. Tama iyan. Tumalon ako. Direktang lumabas sa bintana. Naglaho sa malawak na dilim ng gabi. Buong lakas na binuksan ng heavenly eye. Ang 10 li sa paligid ay kita ko. Matapos ang 2 hinga ay nalock ang target. System prompt. Sa basurahang pool ng likod ng sekta ay may natuklasang mutated beast. Blood Red Demon Pattern King. Nasa kritikal na yugto ng pagiging demonyo. Ngumanga ako, at ngumiti. Mutated Demon King. Malaking pampalakas ito. Ipinadyak ko ang 4 kong paa. Sumirit palabas na parang bala. Sa loob lamang ng kalahating oras, narating ko ang mabahong basurahang pool ng gamot. Sa gabay ng heavenly eye, sumuot ako sa malalim na bulok na putik. At nakita ko ang insektong pula kasing laki ng palanggana. Naglalabas ng nakakaakit na demonic aura. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang pulang alarma. Babala ng sistema babala. May nakabaong daan-daang bloodwing demon mosquitoes sa paligid. Lubhang mapanganib. BZZZ BZZZ BZZZ. Sa dilim ay nagsindi ang maraming pulang mata. Mahigit 100 higanteng lamok ang pumagaspas. Nagpahangin ng bahong hangin at sumugod sa akin. Nanatili akong kalmado. Puno ng pangmamaliit ang aking mga mata. Malamig akong nagsalita. Naglakas loob ka pang manggulo sa teritoryo ko. Sa akin, lamunin. Binuk ako ang aking dambuhalang bibig. Baliw na umikot ang Dantian Chisi. Na-activate ang talent divine skill. Isang nakakatakot na vortex ng pagsipsip ang biglang nabuo. Ang mga sumugod na demon mosquito ay agad nawalan ng kontrol. Parang dumpling silang lahat na sinipsip ko. Isang kagat lunok 100 lamok dugo at lakas dagdag 250. Tapos na ang paglilinis. Tinitigan ko ang insektong iyon. Biglang pumutok ang uod. Isang buong pulang katawan. Isang demon mosquito king na may aura ng foundation establishment ang lumabas. Ang matulis na nguso nito. Parang sibat na tatusok sa aking noo. Gusto niyang maunang umatake. Nanatili akong hindi gumagalaw. May ngiting malupit sa labi. Mahinang sigaw sa isip. Divine skill destructive death ray.
Isang gininto ang sinag na sumisira sa langit at lupa. Sumabog palabas mula sa aking bibig. Agad na pinunit ang kadiliman. Wala man lang oras ang Demon Mosquito King na sumigaw. At tuluyang naglaho sa loob ng sinag. Kahit abo ay walang natira. Instant kill. System prompt na patay ang Mortal Tier Pick Beast. Sumobra ang karanasan. Magbe-breakthrough ba agad? Hindi ako nag-atubili. Agad bumalik sa tirahan ng mga disipulo. Tumalon pabalik sa mesang bato. I-click ang breakthrough. Kumislap ang liwanag. Naging isang dambuhalang puting jade kakon ako. Nahulog sa mahimbing na tulog. Kinabukasan tumunog ang kampana ng umaga. Nagising si Luo Qingming mula sa meditasyon. Isang tingin pa lang ay nakita ang dambuhalang espiritual na kakon sa mesa. Hindi napigil ang magulat. Nagtatakang sabi ni Luo Qingming. Ano ang ginawa ng palakang iyon kagabi? Bakit naging kapon ito? Maaaring nag-a-advance. Kahit mahirap paniwalaan. Ngunit may mas mahalaga siyang gagawin ngayon. Ngayon ang araw ng pagsusulit ng sekta. Kailangan niyang mag-apply sa Beast Tamang Hall. Inilagay ni Luo Qingming ang kapon sa Spirit Beast Bag. Isinukbit ang mahabang espada. At naglakad patungo sa pangunahing bulwagan. Sa loob ay si Elder Lee na namamahala sa Outer Sect Allocation. Matapos marinig ang kahilingan ni Luo Qingming, kumunat ang noo. May bahid ng paghamak ang mukha. Alamig na ngumisi si Elder Lee. Katawa-tawa, ika-6 na antas ka lang ng body refinement. Ang contracted beast mo ay isang walang kwentang palaka, at nangangarap kang pumasok sa Beast Tamang Hall. Iyon ang lugar ng mga henyo. Sa ganyang talento mas mabuti pang magulat ka sa Chores Division. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Luo Qingming. May matatag na dangal, humakbang pasulong si Luo Qingming. Hindi mapagmataas ni mapagpakumbaba, Elder. Dahil nang ahas magsalita ang disipulo, may buong kumpiyansa siya. Pakitingnan po, sabay kuha ng puting jade kakon mula sa bag. At malakas na inilapag sa mesa. Pagagalit na sana si Elder Lee. Nang biglang may marinig na bitak sa ibabaw ng kakon. Biglang sumabog ang kakon. Isang mariingal na anyo, isang Jade King Toad na may bahagyang gintong liwanag sa katawan. Lumabas mula sa kakon. Biglang iminulat ang dalawang mata. Isang aura na kapantay ng First Tier Pick Beast. Katumbas ng chi-refine ng realm ng tao na nakakatakot na presyon. Agad na lumaganap sa buong bulwagan. Matinding nang inag ang mga mata ni Elder Lee. Biglang tumayo mula sa upuan. Napabulala si Elder Lee. Ito ay aura ng First Tier Pick Beast. At may pagbabalik sa sinaunang bloodline. May bahid ng Dragon Might. Paano ito naging posible? Nakakontrata ka ng ganitong pambihirang Spirit Beast. Natigilan din si Luo Qingming. Hindi niya inasahan na ang palaka kagabi na Mortal Beast lamang. Sa isang tulog ay lumampas sa Mortal Tier. At naging Demon Beast. Pinakalma ni Luo Qingming ang pagkabigla. Malamig na nagsalita. Elder, may kwalifikasyon na ba ang disipulo na pumasok sa Beast Tamang Hall? Biglang nagbago ng 180 degree ang saloobin ni Elder Lee. Ngiting abot tenga, kinikiskis ang mga kamay sa tuwa. Mayroon, sobrang mayroon sa ganitong talento. 50 taon nang walang ganitong himala sa Xuanshan Sect. Ako na mismo ang mag-aayos ng pagpasok mo. Sa training ground ng Beast Tamang Hall, ang pagdating ng bagong disipulo na si Luo Qingming ay nagdulot ng kaguluhan. Inanunsyo ng malakas ni Li Yuteng na tagapangasiwa. Tumahimik ito ang bagong junior sister na si Luo Qingming. Salubungin ninyo. Sa ibaba ay naglaro ang mga tingin ng mga anak ng mararangal na pamilya. Maganda man si Luo Qingming. Ngunit sa mundo ng cultivation, ang lakas ang tunay na batayan. Sa hapon ay practical combat ng beast fighting. Mag-isang nakatayo si Luo Qingming sa sulok. Halatang hindi siya nababagay. Nakahiga ako sa kanyang balikat. Naghihikab sa pagkabagot. Pinapanood ang mga tinatawag na spirit beast na naglalaban. Sa sandaling ito, isang binatang nakasuot ng marangyang damit ang lumapit. Ang taong ito ay si Chen Jia, ang senior brother ng Beast Tamang Hall. May cultivation na body refinement ika-8. Ang contracted beast ay isang mabagsik na giant sickle mantis. Iwinagayway ni Chen Jia ang kanyang pamaypay. Mukhang maginoo, ngunit puno ng kayabangan ang mga mata. Ngumiti si Chen Jia. Junior Sister Luo, ako si Chen Jia, mukhang bago ka rito. Hayaan mong turuan kita ng ilang galaw. Ang aking giant sickle mantis. May kontrol sa lakas. Hindi masasaktan ang maliit mong palaka. Puno ng pang-aasar at pagmamaliit ang kanyang tono. Malamig siyang tiningnan ni Luo Qingming. Hindi pa nagsasalita, ngunit ako ay natuwa na. Malakas akong tumawa sa isip. Turuan ako, sa mantis na hindi pa nga ganap ang paglaki. Sige, kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Parang naramdaman ni Luo Qingming ang aking battle intent. Bahagyang ngumiti, at tumango sa laban. Malamig na sabi ni Luo Qingming. Kung sparring lamang, mangyaring senior brother, huwag kang magsisi. Malakas na tumawa si Chen Jia. Iwinagayway ang kamay upang pumasok ang giant sickle mantis. Nagkunwaring mapagbigay si Chen Jia. Mauna ka junior sister, papagbigyan ka ng 3 galaw ng senior brother. Nang marinig ko ito, halos matawa ako ng parang baboy. Dama pa ako sa lupa, tinitigan ng mantis na iyon.
Ubo, ubo, ubo. Bata, ang nagyayabang ay tinatamaan ng kidlat. Biglang tumigas ang atmosfera sa arena. Marahang umiindayog ang pamaypay ni Chen Jia. May nakapaskil sa labi niyang mapagpanggap na mapormang ngiti. Ang mga anak ng mararangal na pamilya sa paligid ay sabay-sabay na tumawa. Naglalakbay ang kanilang tingin sa malamig na mukha ni Luo Qingming. At sa balikat na may mukhang inosenteng Jade Toad, isang mukhang tigyawating disipulo ang sumigaw. Talagang maawain si Senior Brother Chen. Malambot ang laman ng maliit na palaka. Baka hindi kayanin kahit isang hiwa ng giant sickle mantis. Senior Brother, maghinay-hinay ka sana. Huwag mong sirain ang alaga ng magandang babae. Sumang-ayon ng isa pang disipulo. Tama-tama, Junior Sister Luo, sumuko ka na. At hayaan mong turuan ka ni Senior Brother Chen. Isang biyayang bihirang makuha, walang ekspresyon si Luo Qingming. Parang ang ingay sa paligid ay mga langaw na lang na umaalingaw-ngaw. Bahagyang lumingon si Luo Qingming. Tiningnan ako sa balikat, malamig na parang yelo ang tinig. Kung may ganitong sigasig si Senior Brother Chen, ikinagagalak kong tumanggap. Nakahiga ako sa mabangong balikat ni Luo Qingming. Hindi ko man lang idinilat ang mga mata. Malamig akong ngumiti sa isip. Hi, grupo ng mga probinsya nung walang alam sa mundo. Kayo pa ang nag-abot ng mukha para masampal ko. Kung hindi ko kayo papahiyain ngayon. Sayang ang 100 Bloodwing Demon Mosquito kagabi. Nakita ni Chen Jia na hindi man lang nagpapasalamat si Luo Qingming. Sa halip ay malamig pa rin ang kilos. Umislap ang masamang tingin sa kanyang mata. Itiniklop ni Chen Jia ang pamaypay. Kumaway sa giant sickle mantis. Sige, makipaglaro ka sa alaga ni Junior Sister Luo. Tandaan mo, sa unang galaw isang bahagi lang ng lakas. Huwag masira ang samahan. Ang higanteng mantis na kasing tangkad ng tao ay naglabas ng matinis na sigaw. Kumikislap ang dugong pulang ilaw sa mga mata. Malakas na tumulak ang hulihang paa sa lupa, parang berdeng kidlat na sumugod. Sa isang kisap mata, ang dalawang kumikislap na palakol na braso ay dumating na sa harap ni Luo Qingming. Pahigpit na hinawakan ni Luo Qingming ang espada. Handa sanang hamarang, ngunit gumalaw ako sa sandaling iyon. Hindi ako tumalon palayo, sa halip ay tumalon mula sa balikat ni Luo Qingming. At dama po sa gitna ng arena. 4 na paa ang nakalapat. Umumbok ang tiyan. Tinamad pa akong tingnan ang paparating na talem. Tumunog ang system prompt sa isip ko. Ding! Na-detect na late mortality or beast attack. Kahit ganitong basurang atake, hindi man lang mababasag ang depensa ng host. Ngunit dahil nasa zoo ang B-mode ang host, iminumungkahi ang pag-activate ng Jade King Golden Body. Tahimik akong pumuri sa loob. Talagang alam ng sistema ang gusto ko. Dang! Isang malinaw na tunog ng banggaan ng bakal. Agad na umalingaw-ngaw sa buong arena. Ang inaasahan ng lahat, na mahahati sa dalawa ang palaka, ay hindi nangyari. Sa halip, ang mukhang napakalambot na Jade Toad ay biglang napalibutan ng manipis na gintong liwanag. Parang gininto ang estatwa. Ang matalas na talon ng giant sickle mantis ay buong lakas na tumama sa likod ko. Ngunit ni isang bakas ay walang naiwan. Sa halip ay nangalay ang dalawang braso ng mantis. Natahimik ang buong arena. Ang kaninang maingay na tigyawating disipulo, nakabuka ang bibig. Halos malaglag ang panga. Yutol na sabi ng tigyawating disipulo. Ito, paano nangyari ito? Ang giant sickle mantis ni Senior Brother Chen. Kayang hiwain pati Black Ironstone. Pero hindi man lang mapasugat ang balat ng palaka. Biglang kumalma ang tensyon ni Luo Qingming. Ikislap sa kanyang mga mata. Napaisip si Luo Qingming. Pagkatapos mag-evolve kagabi ng palakang ito, napakalakas pala ng depensa nito. Mukhang mali ang naging tingin ko sa kanya noon. Nawala ang ngiti sa mukha ni Chen Jia. Hindi makapaniwalang nakatingin si Chen Jia sa arena. Sa palakang patuloy pang naghihikab. Sumiklab ang galit sa loob niya. Imposible. Siguradong isang bahagi lang ng lakas ang ginamit kanina. Makapal lang ang balat ng hayop na iyon. Sumigaw si Chen Jia sa galit at hiya. Masamang hayop, huwag kang magmayabang. Kanina ay pampainit lamang. Tingnan natin kung paano mo pahaharangyan ang susunod.